Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Kamusta po ang ating mga buhay-buhay ngayong umaga? Dito po sa amin ay umulan magdamag at ngayon po ay makulimlim pa ambon-ambon. Ibig sabihin hindi po mapagkatiwalaan ang panahon ngayon. Kaya stay put lang po tayo. Stay at home po tayo dahil mahirap pong maulanan. Hanggang ngayon nga po ay may ubo-ubo pa rin kami dahil sa mga nagdaang pabago-bagong panahon at usok ng bulkan. Kaya ingat po tayo mga kaibigan. Pero bagamat medyo makulimlim ang panahon at meron yatang masamang panahon na naman na parating, hindi po yan makakapigil sa atin para hindi natin may pagpatuloy ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At pagpasensyahan niyo po dahil nandito po tayo sa terrace at iba-iba pong mga ingay ang inyong maririnig mga kaibigan. Kaya muli ay pinapasalamatan ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay dahil ngayong umaga tayo po ay muli niyang ginising upang magawa na naman po natin ang mga bagay na nais nating gawin para maparangalan ng ating Panginoon. Kaya sa gabay at patnubay ng ating Diyos at sa pagsama ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ko at sa buhay ninyong lahat na nakikinig, ay atin pong ipagpapatuloy ang pagbabasa at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli ko po kayong inaanyayahan dito po sa Juan chapter 2 verse 1 to 5. Ang title po nito, ang kasalan sa Kana. Sabi po dito sa Juan chapter 2 verse 1, pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Verse 3, kinapos ng alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya. Naubusan sila ng alak. Verse 4, sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Verse 5, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa ating pagkabasa ng kanyang salita. Napaka ganda po ng mensaheng ito kasi tinutukoy po dito yung pagiging ina ni Maria at ang pagiging anak naman ni Jesus Christ sa kanyang nanay sa laman. Kadalasan mga kaibigan, tayong mga nanay ay hindi nawawala sa atin yung ating power bilang nanay. Sa akin pong pinagdaanan bilang isang nanay nung araw, kapag merong lumalapit sa akin na nanghihingi ng tulong at wala akong maitulong, wala akong kakayahan, pero alam ko na ang anak ko may kakayahan, gaya po ng pera, kapag may lumalapit na nangailangan ng tulong sa pera, ay sinasabi ko sa nangailangan na sandali lang At ako po yung nanay na nakakalimutan ko yung tama kung minsan. At kahit tulog ang aking anak ay ginigising ko na may andito yung isa nating kamag-anak o isang kapitbahay na kailangan ng pera, pahiramin mo naman. Parang hindi tama. Lately, napagtanto ko na mukhang hindi tama. Kasi bilang nanay, dapat ay marunong din tayong rumispeto sa ating mga anak. O kahit man may lumapit na nangangailangan, kung hindi naman talaga life and death, ay pwede nating hintayin ang ating anak na gumising at tanungin kung may pera ka ba kasi merong nangangailangan. Kung may pera ka pahiramin mo muna. Pero kung wala, ay huwag mong gawin.
O kung may pera ka naman at may paggagamitan ka, ay unahin mo muna yung pangailangan mo kaysa pangailangan ng iba. Pero madalas ang ugali ko noon ay hindi ako marunong magtanong, para bang quick, para bang whether you like it or not, sumunod ka sa sinasabi ko kasi ako ang iyong ina. So, ganun po. At dito po sa buhay ni Virgin Mary at ni Jesus Christ, ay napangunahan niya rin yung kanyang anak. Bagamat alam ni Virgin Mary na si Jesus ang Mesyas, na ang Panginoon ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus Christ at ang kanyang womb bilang babae na malinis birhen ang ginamit ni Father God para siya ay magkatawang tao. Alam ni Virgin Mary yun, pero nakalimutan niya kasi yung kanyang pagiging nanay sa laman ang kanyang sinunod. Kaya nung sumagot si Jesus Christ, sabi niya dito, nung sinabi ni Mary na kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. So, di po ba? Ang tawag niya kay Virgin Mary ay ginang. Hindi nanay, mama, o mudra, o mother, ano po. Ginang. Sa buhay natin mga kaibigan bilang mga anak ng Diyos, kung meron po tayong hinihiling sa Panginoon, hindi po ito agad-agad. Alam ng Diyos yung kanyang panahon at alam din ng Diyos kung kailan niya dapat tugunin ang ating panalangin o ibigay ang ating hinihiling. Sa bawat sitwasyon ng buhay natin na meron tayong kahilingan sa Panginoon, may proseso po talaga yan. May proseso. Gaya po nung nangyari sa Kana, ang kasalan sa Kana, alam ng Diyos yun na talagang mauubusan ng alak sa kasalan na iyon. At marahil ay pinili ng Diyos na pumunta doon para maipakita yung kanyang kapangyarihan na sa pamagitan ng tubig, ito ay naging first class. Napakasarap na alak na walang kaparis na sarap na alak. So alam ng Diyos lahat yan ang pwedeng mangyari sa hinaharap. Kaya ang nangyari doon ay parang napangunahan siya ni Mary, kasi kung ako naman sa side ni Mary, kung alam ko na ang anak ko sa laman na ginamit ang buhay ko para magkatawang tao ang Diyos, siguro magtitiwala ako sa kanya o mananahimik ako o titignan ko lang kung ano ang kanyang gagawin, na kahit hindi ako magsalita, pero alam ko na siya ang Diyos, may kapangyarihan siya. Kaya kahit hindi ako magsalita bilang nanay, kahit hindi ko sabihin kay Jesus Christ na kinapos ng alak, kung alam ko ang anak ng Diyos na dumaan sa aking katawan, kung ako si Mary, ay naroon ang aking pagtitiwala. Pero parang nangibabaw talaga yung pagiging nanay ni Mary. Para bang pinaalalahanan niya ang Panginoon. Parang nawaglit sa kanyang isipan na, uy, ito pala yung Diyos na kayang gumawa ng mga dakilang bagay, dakilang himala. So, yun, medyo may may apostrophe ba yun? O may parang pasigaw na samagot ang Panginoon na sinabi niya na huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Yan. At salamat sa Diyos kasi ito si Mary, nung narinig niya yung sinabi ng Panginoon na huwag ninyo akong pangunahan, ginang, at sabi niya, hindi pa ito ang panahon ko. Kaya sabi ni Mary, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, kumbaga parang naalimpungatan, oo nga, bakit ba pinangunahan ko si Jesus?
Alam ko na siya ang Messiah, alam kong siya ang Diyos. Kaya ang ginawa ni Mary ay pinaalalahanan yung mga alagad o yung mga tao na kung ano ang pinaalalahanan niya, na sinabi niya, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. At basahin po natin tong verse 6. Dooy may 6 na tapayan, ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katbulong, punuin ninyo ang tubig ang mga tapayan, at pinuno nga nila hanggang sa labi. Kumbaga hanggang labi ng tapayan nagkaroon ng tubig. So, gaya ni Virgin Mary ay nagpaalala siya sa Panginoon na kinapos na ng alak. Siyempre mapapahiya yung kinasal kapag kinapos sila sa alak. Ano po? At sa buhay naman natin, kapag tayo po ay merong hinihiling sa Panginoon, may proseso po yan. May proseso po yan. Yung tapayan ay walang laman, pero yung tapayan ay ginagamit para lagyan ng tubig na panghugas ng kamay. Yun po, kumbaga hindi po siya first class na gamit sa kasalan, kundi ito po ay lagayan lamang ng tubig para panghugas ng kamay ng mga tao. Pero unang oras pong yun, nung sinabi po ni Mary sa mga tao na gawin nyo lang kung ano ang kanyang inuutos. At nung sinabi ng Panginoon na punuin yung mga tapayan hanggang labi, ay sumunod po agad yung mga inutusan ng Panginoon. Hindi nagreklamo. At maganda po yun, yung sumunod na hindi nagreklamo. At nung nailagay na yung tubig, tsaka po gumawa ng himala ang Panginoon. Naging alak na walang kapareho, walang katulad, ang sarap ng lasa. Ano po? Kaya sa buhay natin mga kaibigan, kung meron man po tayong gustong mangyari sa buhay natin, huwag po nating utusan ang Diyos. Ihayag lang po natin sa Panginoon, sabihin natin sa Diyos kung ano man yung ating kailangan, kung ito ba ay kumpletong kagalingan, kung ito ba ay salapi, kung ito ba ay trabaho, kung ito ba ay para makapasa sa board exam, o yung anumang mga bagay, ito ba ay kaligtasan ng ating pamilya, o lahat ng bagay na ating hinihiling sa Panginoon, lahat po yan ay may proseso ang Diyos. Gaya po nung tapayan, empty po ito. So, kailangan lagyan ng tubig. Nagutos ang Panginoon, nilagyan ng tubig. O, tsaka, nangyari yung oras ng Panginoon. Kumbaga, oras na. Dahil puno na yung tapayan, ano pa ba ang gagawin ng Diyos? O di oras na para gamitin niya ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Yung himala na ang tubig ay naging masarap na alak. Ano po? Kaya sa buhay po natin, huwag po nating ipus o itulak ang Diyos na, Lord, sige na, sagutin mo naman na ako. Alam ng Diyos yung mangyayari sa araw ng bukas. Alam ng Diyos kung kailan niya tutugunin yung ating hinihiling. Sabi ko nga mga kaibigan, dumating sa punto na parang napakaliit na ng iniikutan ko dito sa bahay. Ganun pala kapag nagkakaedad na, di po ba? Ganun pala pag nagkakaedad na ang ating pisikal na katawan, parang masikip na yung mundo na ginagalawan namin. Itong aming munting kubo ay puno po ito ng bahay. Ang 75 square meter ay puro po ito floor area. Kumbaga may bahay na, may kwarto na sa garahe.
At yung buuan ng bahay ay meron din. Ay, ng luta ay meron din. So, 75 square meter. Tapos, meron po akong garden sa taas. Nakasahig po yun ng simento. Kumbaga, buhos ng simento yun. At plano sana namin ng mga nakaraan na palagyan kahit 1/4 sa taas. Pero, hanggang ngayon po ay nakatiwangwang pa din at hindi po natuloy yung plano na yun. Pero andoon po yung aking garden, andoon po yung aking dragon fruit na patuloy pong namumunga sa kanyang kapanahonan. Ngayon, lately, sabi ko parang suffocate ang buhay dito sa lugar na ito na parabang tapos na yung panahon ng pangarap bilang isang magulang, di po ba? Kapag tayo ay nagpapalaki pa lang ng mga anak, hanggang sa nagkakaroon na ng pamilya ang ating mga anak, ay nag-iiba din po ang ating pakiramdam at nag-iiba din ang plano natin sa buhay. Sabi ko nga, yung 85% ay naibigay ko na rin sa aking mga anak, sa aking paglilingkod sa kanila. At yung 15% loobin ng Panginoon, yan na lang po ang natitira sa buhay ng mag-asawa na sana yung 15%, amin naman yan. Yan sabi ko sa Lord na yung sinasabi ko sa Panginoon na Lord, magpapaalam sana ako. Yun, nagpapaalam po ako sa Panginoon. Hindi po ako nagsasabi, Lord, gusto ko, kundi Lord, nagpapaalam po sana ako sa iyo kung okay sa iyo na umuwi muna kami ng Sibuyan Island dahil wala namang mga tao doon sa lupa namin. So, medyo maluwag-luwag po yung lupa doon. So, wala po doong pamilya na naiwan ng bawat may parte ng lupa na minana namin sa aming magulang. Pero yung isang bahagi doon na parte ng kuya ko ay naroon ang kanyang anak. So, siya lang, doon lang sa kanyang parte ay siya lang din naman tao doon at the rest na wala pong mga umuwi na mga anak ng bawat mga kapatid ko o pati mga anak ko ay bakante po yun. Para bang gusto ko ng maluwag na lugar, yung makahinga-hinga tayo, yung ilang hakbang lang ay dagat na, maluwag yung lugar na ikot-ikutan mo, yung makakalanghap ka ng sariwang hangin, wala pang masyadong usok doon. Yung pagising mo sa umaga ay maririnig mo yung mga huni ng ibon, yung palaspas ng mga dahon ng nyog, at ang ingay ng alon sa dalampasigan. Ano po, yung mahampas na alon sa dalampasigan. Tapos, andyan din po sa tabi namin yung mga palaya ng mga kamag-anak at meron ding mga burol, hindi talaga bundok na matataas kundi parang mga burol. So maganda pong na dati ay hindi ko ma-appreciate nung panahon na ang pangarap ko ay makatakas sa isla. Ayoko sa isla. Yun yung mga panahon na nagbi-build na rin ako ng sarili kong pangarap, nagkaasawa, nagkaanak, nagkaapo, nagkamanugang. At dumating na po sa punto ng ngayon po ay senior citizen ako. Ito po yung sample ko sa aking hiniling sa Panginoon na ayokong pangunahan ang Diyos. Kundi ang sabi ko sa Panginoon, Lord, magpapaalam po sana ako o pwede po bang magpaalam na habang kami ay may konting lakas pa, total ang mga anak namin ay may kanya-kanya ng mga buhay, may kanya-kanya ng pamilya, may kanya-kanya ng tirahan, maliban sa aking bunso na nag-aaral ngayon sa college. Pwede po bang magpaalam kung pwede po kami umuwi sa aming pinagmulan na lugar para doon naman po kami makapaglingkod sa iyo. Sa aming lugar ay marami pa din ng mga tao na hindi pa talaga kilala si Kristo. O wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon, wala pang tamang relasyon, wala pang tamang pananampalataya sa Diyos. Hindi po ako uuwi para lang pasiyahin ang aking sarili, kundi yung magamit pa rin ang buhay ko para ipahayag ang salita ng Diyos. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-uusap dito sa aking YouTube channel kung sakali man, dahil
doon po ay malakas din naman po doon ang signal, ano po. Kaya kung may wifi ka doon, ay pwede ka pa rin mag-internet. So yun mga kaibigan, ngayon, dahil nakapagpaalam na ako sa Panginoon, so wala pang tugon ang Diyos. Ibig sabihin, tinitignan ng Diyos yung aking kahilingan kung po pwede o hindi. Doon sa aming isla ay walang maayos na hospital. Mostly ng mga emergency doon ay dinadala pa sa Maynila, sa Iloilo o doon po sa pinaka-probinsya ng Romblon. Pero sabi ko naman sa Lord, kapag naiisip ko yun, Lord, alam niyo po dito sa amin, andito po 15 minutes lang ang hospital, pero napakaraming beses na po akong na-emergency mula po nung pumasok ang COVID. Salamat sa Diyos kasi hindi na po ako na hospital kahit talagang emergency na hingalo na. Ibig sabihin, may hospital dito pero hindi naman hinahayaan ng Diyos na ma-hospital ako. Dahil andun po yung aking pananalig sa Panginoon na sabi ko nga walang ipon na pera para sa hospital. So pananalig sa Diyos ang inipon ng Panginoon sa buhay ko. Kaya wala po akong takot na kahit umuwi ako ng Sibuyan Island at hindi ko po iniisip na ma-emergency ako doon o ma-hospital ako doon. Basta iniisip ko lang kapag kasama ko ang Panginoon ay hindi ako mapapahamak. At kausap ko rin nga po yung aking bunsong kapatid at yung kanya rin kasama sa buhay na parang napagod na sila doon sa loob ng kanilang kondominium. Kasi pag ang buhay ng tao ay may edad na tapos sa loob ka lang ng kondominium para kang nandoon sa isang kahon. Kung gusto mo makita ang labas, tatanaw ka doon sa maliit mong bintana para tanawin ang labas. Yung mga usok ng mga sasakyan, ano po. Pero kung may edad ka na tapos makauwi ka sa iyong sariling lugar, malalawak, maaliwalas at andoon yung mga sariwang isda. Kumbaga, ibang-iba ang buhay doon kaysa dito po sa aming lugar ay mahigit 30 years na po kami dito. At ngayon nga pong sumapit na yung aking pagiging senior citizen at yung mga anak ko po ay may kanya-kanya na at may iba't ibang lugar din na nagustuhan. Yung panganay namin nasa Davao, yung pangalawa ay nasa Victoria, Laguna at itong pangatlo at ang pang-apat ay meron din po silang nakuha sa San Juan, Batangas. So napakalayo po nila dito sa Calamba. At si Bunso naman, pag nakatapos siya ng college, ay magkakaroon din ng sariling buhay yan. So, ang pagtitiwala na lang sa Diyos ang aking ginagawa sa panahon ito. At si Bunso, pag nakatapos yan, purihin ang Panginoon. Naniniwala din po ako na patatapusin din ni Lord si Bunso. At si Mr. naman, ay mukhang ayaw munang sumama doon sa probinsya. Naunawaan ko dahil hindi niya po yung lugar. So, ibig sabihin hindi niya gamay. Kaya ako lang yun ang makakaunawa at makaintindi ng aming lugar. At yun nga, kumbaga, hinihiling ko po yan sa Panginoon. Pero, hindi po pwede na ipagpilitan ko yung gusto ko. Kundi, kailangan kong hintayin ang kalooban ng Diyos. Dahil, gaya ngayon, syempre kapag uuwi ka sa probinsya, kailangan may pera ka. So, kailangan maghintay hanggang sa makaipon ka ng baon mo pauwi ng probinsya. At lalong kailangan kong maghintay dahil ang panahon ng November, December, January, February, yan po ay panahon ng bagyo sa karagatan. O gaya po ngayon. Kapag, kunyari, mainit, maganda ang panahon dito sa Calamba. Kapag sumakay ako ng barko dati, ang ganda ng panahon sa pier ng Batangas o Lucena. Pero pagdating doon po sa kalagitnaan ng dagat, bigla pong gagalaw ang barko. Ibig sabihin, biglang aalo ng malakas. So, alam ng Lord na phobia na po ako sa karagatan. Kaya, hindi pwede na lumusob sa ganitong panahon. So mula November, December, January, February, may 4 na buwan pa na paghihintay
sa oras ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng aking kapatid na kami ay magkakasama pa uwi. So, sa bawat araw ay nandun lang ang panalangin sa Panginoon at ang Diyos naman ay ang nakakaalam ng lahat. Siyempre, pag nakita ng Lord na hindi tayo masyado makahinga sa siyudad, mausok, yung ubo ko nakailang linggo na ay hindi matapos-tapos, naiibsan lang, At alam ng Diyos yan, hindi naman gusto ng Diyos yan na manatili tayo doon sa makipot o masikip na sitwasyon. Kung meron lang din namang uuwian, di po ba? Kami po, masaya kami kasi sariling lupa namin yung aming uuwian na talagang makakahinga doon ng maayos. Kaya lang, sabi ko nga, may proseso ang Diyos. Si Mary, nung sinabi niya kay Jesus Christ na kinapos na sa alak, ang sagot ng Panginoon, huwag mo akong pangunahan, ginang. Yan, hindi pa oras. Kaya, huwag nating pangunahan ang Panginoon. Kapag meron tayong inilalatag na mga prayer items sa trono ng biyaya ng ating Diyos, maghintay po tayo ng tamang panahon para maging maayos po ang lahat. Kasi nung araw mga kaibigan, kapag meron akong hinihiling sa Diyos, lagi kong pinangungunahan ang Diyos. Naalala ko nung araw, meron akong bayarin. So, lumuhod ako sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko, may bayarin ako, 3,000. At pagkatapos kong manalangin, andoon yung, ang kalooban mo, Panginoon, ang masunod. Tapos paglabas ko sa bahay, bigla namang bumulaga yung Bombay. Sabi ng Bombay sa akin, ate, gusto mo utang, pera? May maliit pa akong tindahan Sabi niya, kahit magkano, bigay kita. Ano gusto mo? 10,000, 20,000, 50,000. Diyos ko po, di ba? Parang, hindi ako kilala ng Bombay. Tapos pagkakatiwalaan ako dahil nga po sa mabuhay ang aking pananalig sa Diyos. Kinakagat ko po yun talaga. Pautamin mo ako. Sige, 10,000 lang. O di, yung 10,000, nabawasan ng 3,000 yun at pinambayad ko doon sa akin personal na utang. At ang akala ko, ayun na ang tugon ng Diyos, yun na ang kalooban ng Diyos. Pero problema pala. Kasi natanggalan na ng 3,000 yung puhunan mong 10,000, ilalagay mo sa tindahan. Tapos araw-araw, 20 pesos po yun ang ang isang araw ng 1,000. O di ilang 20 yun. Kung 10,000, o di 200 a day. Hindi po ba? So, yun po ang babayaran mo. Inong araw, hindi nga po ako kumikita ng 200 a day sa tindahan dahil iilan lang yung mga kapitbahay namin. Minsan, kumikita lang, nagbibenta lang ako sa tindahan ng 80, 100. O di, abunado ka pa. Yung sarili mong pera, idadagdag mo naman doon. Kaya ang suma total, wala ka rin kinita. Yung Bombay lang ang kumita. Yan po yung sample ko na pinangungunahan ko ang kalooban ng Diyos. At yan po ang ayaw ng Panginoon, yung pangunahan natin siya. Uutusan natin siya na tayo ang masunod at yung Diyos ang susunod sa atin. Ayaw po ng Panginoon yun. Kaya mga kaibigan, dito po sa ating binasa, napakaganda po kasi nung sinabihan din ni Virgin Mary yung mga tao na gawin ninyo kung ano ang ipag-uutos ni Jesus sa inyo. So yung mga tao ay sumunod din. Nilagyan ng tubig yung tapayan hanggang labi. At nung nalagay na yung tapayan, yun na yung oras ng Diyos para gumawa siya ng himala. At natuwa na mangha ang mga tao kung saan ang galing yung pinakamasarap na alak na kanilang natikman. At natuwa din naman ako doon sa karakter ng mga katulong na sinabihan ni Mary na gawin nyo lang kung ano ang nais ng Panginoon, kung ano iuutos. Hindi sila nagreklamo na, ang tapayan na yan, lagayan ng tubig yan na panghugas sa kamay. O pwede mo naman ganun, di ba? Pero hindi walang nagreklamo. Sumunod. So, ang kailangan ng Diyos ay sumunod lang tayo kung ano ang kanyang iniuutos sa atin na wala tayong sasalungatin
at hindi yung kalooban natin ang masunod. At matuto tayo maghintay doon sa oras ng Panginoon. Sabi ko nga ang buwan ng March, yan ay panahon na ng tag-init. At yan ay malapit na ang Holy Week. So, ibig sabihin, kalmado na ang karagatan. At doon sa 4 months, siguro na paghihintay, by faith, ay ipagkakaloob na ng Diyos yung pangailangan din namin financially para makapagbakasyon din naman ng matagal-tagal doon sa lugar ng isla namin. At kung sakali man na medyo maayos ang sitwasyon doon, ay pwede pong mag-put up ng konting kabuhayan doon. At yung mga anak ko, kung gusto nilang magbakasyon doon, ay pwede na. So, yun po, kumbaga, hindi pa rin pang sarili ko ang aking iniisip sa pag-uwi ko doon, kundi para pa rin sa pamilya, higit sa lahat, para sa Panginoon, para sa sarili ko din, at para sa mga tao na aming babahaginan ng salita ng Diyos doon, at para din sa pamilya. O kahit man sa mga kaibigan na gustong magbakasyon ay pwedeng-pwede. So yan mga kaibigan, ang mensahe lamang ng Panginoon sa oras na ito ay huwag natin siyang pangunahan. Kahit man tayo ay mga nanay, no, sa ating mga anak, huwag nating pangunahan ang ating mga anak. Kung ano yung gusto ng ating mga anak at sa tingin naman natin ay tama, ay matuto tayong makinig sa kanila at sundin sila kung ano ang nais nila. Pwede naman tayong magpakananay, pero hindi tayo pwedeng maging dominante na isang nanay sa ating mga anak. Hindi natin sila pwedeng turuan, kundi tignan natin kung kaya ba nila yung aking sasabihin, baka ma-offend o ano. Maliban na lang kung mali na talaga ang kanilang ginagawa, yan, medyo diinan po natin ng konti, pero may kalaki pa rin na pag-ibig. Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos sa kanyang salita, kasi dito po tayo natututo ng tama. Inaayos po ng Panginoon yung ating pagiging tao o pagiging magulang, pagiging anak. Ano po? Inaayos ng Panginoon ang ating uri ng pamumuhay. At sabi nga po dito ng Panginoon, babasahin lang ako sa inyo mga kaibigan, ha. Sabi po dito sa last part ng Juan chapter 2, sabi po dito, sa verse 25, hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Yan. Kapag tayo ay nakikipag-usap sa Panginoon, di ba may mga panahon din na tayo nagsusumbong sa Diyos. Alam mo, Panginoon, si ganito, si ganyan. Alam mo, Lord, yung asawa ko, yung mga anak ko, yung manugang ko, yung mga kapatid ko, yung mga kapitbahay ko, yung mga kapatiran ko sa church. Alam mo, Lord, sila ganito, ganon. Sabi ng Panginoon, hindi na natin kailangan na sabihin pa sa Diyos. O hindi na kailangan may magsalita pa sa Kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Lahat po tayo ay kilala ng Diyos. Kung meron man po tayong bawat dapat sabihin sa Panginoon, ay siguro ganito, gaya ng aking ginagawa. Kapag masama ang kalooban ko, Lord, alam mo, nasasaktan ako. Sinaktan na naman ang puso ko. At alam na ng Diyos yun kung sino, di po ba? Kasi wala pong makalilingid o walang maililingid sa Diyos. Lahat tayo ay kilala niya. Lahat na nangyayari sa atin ay nalalaman niya. Alam niya kung sino ang nanakit. Alam niya kung anong dahilan kung bakit tayo nalulungkot. Kadalasan, di po ba pag tayo po ay nakakabasa sa Facebook na ang sanhi daw ng kanyang kalungkutan sa post ay walang iba kasi wala siyang pera. O so, kapag nakita ng Panginoon na nalulungkot tayo kasi wala nga tayong pera, alam ng Diyos yan. Kapag wala tayong pera, humingi tayo sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. Ano po? So, yun, kumbaga hindi natin kailangan paliwanagan pa ang Diyos. Kasi alam mo, Lord, kasi ganito kasi yung Panginoon, yung pera ko kasi napambayad ko sa kuryente. Kasi pinahiram ko kasi Panginoon doon sa isang kasister. Ngayon,
Nung oras bayaran na ng kuryente, wala po pa siyang pera, kaya naputulan po niya ako. Yan po yung mga kamalian ng buhay natin. Kapag pangbayad ng kuryente, ay huwag na natin ipautang. Kasi nga, hindi natin alam ang kinabukasan kung maibabalik ba ito o hindi ng ating mga kaibigan. Ano po? O ating mga pinahiram. Kaya, yun, tandaan lang natin. Lahat ay nalalaman ng Diyos. Kaya hindi na po natin kailangan mag-explain ng napakaraming explanation sa Panginoon. Ang mahalaga, kapag tayo nagpapaalam sa Panginoon na meron po tayong gagawin sa ating mga buhay o kung meron man tayong mga panalangin sa Diyos na gusto natin mabigyan ng katugunan, ang kailangan lang po ay maghintay po tayo. Huwag po nating pangunahan ang ating Panginoon kasi kapag ang kalooban po ng Diyos ang nasusunod ay smooth po yan. Masaya po yan ang resulta. Pero kapag ang sarili nating kalooban ang masunod, ay struggle po yan mga kaibigan. Alala ko nung araw, kapag may mga handaan, mangungutang ang mga tao, di po ba? Yung every Christmas Day, New Year's Day, nangungutang ang mga tao kahit 5-6 para lang malagyan ng pagkain ang mesa. Then, ipapakain yun sa lahat ng mga darating na mga bisita. After ng New Year, A1, A2, singilan na po yan ng mga pinagkakautangan. Struggle ang buhay. Napasaya natin yung mga bisita natin na busog sila, pero after ng celebration, after ng Pasko, after ng New Year, balik na naman sa struggle ang buhay at halos isang taon na naman na struggle. Pero napansin nyo rin ba na hindi natututo ang tao, no? Pagkatapos na naman makabayad, ito na naman ang Pasko, ito na naman ang birthday, ito na naman ang mga okasyon. Utang na naman kapag walang kakayahan, walang sariling pera para ipaghanda, utang na naman. At pagkatapos ng masayang handaan na busog ang lahat, masaya ang lahat, yung nangutang, struggle na naman uli. At hindi natututo ang tao. Pero alam nyo, kapag ang isang bagay na ang kalooban ng Diyos ang nasusunod at marunong tayong maghintay sa oras ng Panginoon, wala pong struggle. Lahat ay masaya na. Tapos ang handaan, ang kasiyahan, may pabaon pa tayo sa mga bisita natin. Pagkatapos ng lahat, masaya po tayo. Wala pong isipin na, paano kaya yung utang ko kay ganito, kay ganon. Hirap po nun. Pinagdaanan ko rin po yan mga kaibigan kasi ng mga panahon na lumipas, wala pa akong tamang relasyon at pananampalataya sa Diyos. Hindi ko pa masyadong nauunawa ng salita ng Diyos. Mayabang din po ako at suwail din po ako sa kalooban ng Panginoon. So, yun lang mga kaibigan. Sana po ay meron po tayong natutunan sa araw na ito sa salita ng Diyos. Sa Juan chapter 2 verse 1 hanggang 6 na ba yun? O verse 6 na ating binasa. At salamat po sa Panginoon sa ating mga buhay. At bago ko po tapusin pala ang ating topic na to, meron po kasing nagtanong sa akin, si Virgin Mary ba ay nanatiling virgin hanggang sa panahong ito? Ang sagot ko po dyan ay hindi po. Si Virgin Mary ay virgin lamang siya nung panahon na si Father God ay nagkatawang tao sa pamagitan ni Jesus Christ, at si Virgin Mary ang nakita ng Diyos na malinis na babae. Hindi pa siya tinabihan ni Jose, at after po nang naisilang na si Jesus Christ, nagkaroon na po ng mga kapatid si Jesus Christ sa laman. At ang tatay po nila ay si Jose. Yan po. So, ibig sabihin, hindi po nanatiling virgin si Mary. Kumbaga, doon lang sa panahon na si Jesus Christ ay nasa kanyang sinapupunan. At sana po ay naunawaan niyo po ito. May kapatid po si Jesus Christ kay Mary,
Pero, si Jose po ang tatay. Pero si Jesus Christ, hindi po si Joseph ang tatay. Ano po? Kumbaga, si Father God talaga ang nagkatawang tao sa pamagitan po ni Jesus Christ at ang katawan o womb ni Virgin Mary ang kanyang ginamit. Yan. So, hindi po nanatiling virgin si Mary kasi nagkaanak po siya ng marami pa. Ano po? So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita at salamat sa Diyos dahil may Diyos po tayo na laging nandyan upang tayo po ay gabayan, turuan at pagpalain sa kanyang kalooban. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Salamat po sa inyong pagkikinig at panonood. Purihin po ang Diyos sa buhay nating lahat. Isa pong pinagpalang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.